Napansin mo ba na marami sa mga Chinese o Chinoy ang kilala pagdating sa pagpapalago ng pera? Hindi lang ito basta swerte o galing sa negosyo. Madalas, nagsisimula ito sa disiplina sa bahay at sa maliliit na ugali sa araw-araw. Narito ang 10 Chinese saving tricks at mentalidad na pwede nating giyahin para matutong mag-ipon at yumaman. Una, ang panuntunang save first and spend what is left. Kabaliktaran nito ng nakasanayan ng marami na kung ano ang matira pagkatapos gumastos, iyon lang ang itatabi. Sa kulturang Chinese, kapag nakatanggap ng kita o sweldo, automatikong itinatabi na agad ang malaking porsyento para sa ipon o investment. Ang matitira na lang ang pagkakasyahin sa mga bayarin at pangangailangan. Pangalawa, pagkakaiba ng Mianzi sa tunay na yaman. May konsepto ang mga Chinese na tinatawag na Mianzi o giving face, pero pagdating sa pera, alam ng mga totoong mayayaman na ang pagbili ng mga mamahaling gamit para lang magmukhang mayaman sa harap ng iba ay mabilisang paraan para maghirap. Mas pinipili nilang mamuhay ng simple kahit milyon-milyon na ang nasa bangko nila. Hindi nila kailangan ng validation ng ibang tao. Pangatlo, no to utang. Para lang sa luho. Kargado sa kultura nila ang takot sa utang. Kung mangungutang man sila, gagamitin lang ito para sa negosyo o sa bagay na magpapasok ng pera. Kung bibili ng sasakyan, gadget, o kagamitan sa bahay na panluho lang, mas pipiliin nilang mag-ipon muna at bayaran ito ng buo sa cash para makaiwas sa interes at makahingi pa ng cash discount. Pang-apat, pagluluto at pagkain sa bahay. Napansin mo ba na bihirang makita mga tradisyonal na pamilyang Chinese na panay ang food delivery o kain sa mamahaling restaurant araw-araw? Mas pinapahalagahan nila ang lutong bahay. Bukod sa mas malusog ito, ang perang natitipid sa hindi pag-o-order sa labas ay malaking dagdag sa kanilang buwanang ipon. Ang pagkain sa labas ay madalas nakareserba lang sa mga importanteng okasyon ng pamilya. Panglima, pagtuturo ng financial literacy sa bata pa lamang. Hindi tabu ang pag-uusap tungkol sa pera sa hapagkainan ng mga pamilyang Chinese. Bata pa lang, sinasanay na silang magbilang, magbenta o tumulong sa negosyo ng pamilya. Binibigyan sila ng alkansya at tinuturuang mag-ipon ng kanilang napamaskuhan o mga nakuhang angpaw. Pang-anim, paggamit ng palawit o hulugan system. Sa komunidad ng mga Chinese, may mataas na antas ng tiwala o sinyong, madalas silang bumuo ng mga grupo, parang paluwagan dito sa Pilipinas, pero mas malaking scale para sa negosyo, kung saan nag-aambagan sila ng kapital. Imbes na pumunta sa bangko na may mataas na interes, sa kapwa negosyante o pamilya sila humihiram para mas mabilis mapalago ang negosyo. Pampito, ang pagtingin sa pera bilang binhi na dapat itanim. Kapag ang isang tipikal na tao ay nakahawak ng malaking pera, ang unang iniisip ay, ano ang pwede kong bilhin? Ang isang Chinese naman, ang iniisip ay, paano ko ito mapaparami? Para sa kanila, ang pera ay parang binhi. Kung kukunin mo agad, wala ka nang itatanim para sa kinabukasan. Ini-invest nila ito sa stock market, real estate, o dagdag puhunan sa negosyo. Pangwalo, pagiging maingat sa maliliit na gastos. May kasabihan na take care of the pence
and the pounds will take care of themselves. Alam ng mga Chinese na ang maliliit na butal o barya kapag pinagsama-sama ay nagiging malaking halaga sa loob ng isang taon. Maingat sila sa mga bayarin sa kuryente, tubig at hindi nagpapadala sa mga papiso sale o maliliit na subscription na hindi naman talaga kailangan. Pangsyam, pagbili ng bultuhan. Kung may kakayahan at espasyo sa bahay, mas pinipili nilang bumili ng mga grocery at pangangailangan ng bultuhan o pakyawan. Mas malaki ang discount kapag marami ang bibilhin kumpara sa tingi-tingi o sachet na mas mahal kung susumahin ang presyo kada kilo o litro. At ang panghuli, pangsampu, paghahanap ng multiple sources of income. Bihira sa mga mayamang Chinese ang umaasa sa iisang sahod o mapagkukunan ng kita. Kung sila ay empleyado, kalimitan ay may maliit silang side business, online shop, o side investment. Ang mentalidad nila ay dapat palaging may pumapasok na pera mula sa iba't ibang direksyon para kung humina man ang isa, may sasalo pa rin. Tandaan, ang pagyaman ng mga Chinese ay hindi nagaganap sa loob lang ng isang gabi. Ito ay bunga ng consistency at paulit-ulit na tamang desisyon sa pera na ipinamamana pa sa susunod na henerasyon.